So, ito pong ating activity ay sa panguna po ni Kong Abet ay talagang sinadya natin na makasama kayo nang sa ganon, mas magkaroon po ng magandang pag-uusap para sa paghahanda kung paano po ninyo matutulungan ang probinsya ng Bataan pagdating po sa pagbabudget for 2027. At siguro ang objective ho natin ngayong umaga ay una-una, masabi nyo po sa amin kung paano po yung validation na gagawin nyo po sa mga proposed programs and projects ng probinsya ng Bataan. At syempre kasama po ang lahat ng ating mga local government units nang sa ganon ay mai-submit namin or mai-bigay namin yung mga requirements na kinakailangan ninyo to validate, and hopefully these projects will be included for the 2027 National Expenditure Program. At pangalawa, bukod po doon, syempre gusto rin ho namin malaman kung ano pa ho yung mga ibang programa, proyekto na tingin nyo ay malaking may tutulong sa atin pong probinsya. So I'm sure may mga priorities din po, may mga focus ang ating mga national government agencies. Gamitin nyo po yung ating probinsya para yung mga priorities ninyo ay ma-implement at the local level, and we are more than willing to help you execute these programs and projects, lalo na alam namin malaki pong may tutulong ng inyo pong mga programa para po sa ating probinsya. And gusto rin namin kunin itong pagkakataon para ipaliwanag din sa ating pong mga national government agency partners na on the local level, ginagawa na rin po ng Bataan ang lahat ng aming pong magagawa para shovel ready, para ho handa ang mga ipropose namin na mga proyekto sa inyo. So maasahan nyo po, at dahil po ang mga barangay po sa Bataan, karamihan ay meron na pong mga master development plan, ito po ay may mga basihan. Hindi lang po yung mga proyekto o programa na naisip lang ng iilan, kundi po ito ay masusing pinag-aralan at na-conceptualize at pinropose dahil po dito nila nakukuha yan or dito po nanggagaling sa mga master development plan ng ating pong mga barangay sa lalawigan ng Bataan. So yun po yung una. Pangalawa, siguro nababalitaan nyo rin po na ang Bataan ay isa sa pinakamalaking contributor sa ating national government, lalo na pagdating po sa ating gross domestic product. No, kahit po hindi ganun kalaki ang ating lalawigan, ayon po sa PSA 2024, if I'm not mistaken, over 300 billion ang contribution or ang GDP sa amin pong lalawigan. And dahil nga po malaki yung GDP ng Bataan at isa rin po kami sa pinakamataas na economic growth sa buong bansa. Again, ayon sa PSA, halos double digits yung 2024 growth rate ng Bataan at 9.3%. Kaya po makakaasa kayo na yung mga programa na ibababa po natin sa ating lalawigan ay meron pong siguradong multiplier effect dahil malaki po yung maitutulong ng inyong mga programa, proyekto sa aming lalawigan, at dahil nga high growth ang lalawigan ng Bataan, kaya sigurado po marami rin i-bring up yung ating pong mga local officials pagdating po sa mga bagay na ito. High growth, and then inaabangan pa ho natin yung pagsisimula ng Bataan-Cavite Interlink Bridge na ayon po sa DPWH ay na-award na yung package 1 and 2. Ito po yung approach portion dito po sa probinsya ng Bataan at sa probinsya ng Cavite. So marami pong mga developments na mangyayari. Again, syempre major concern na maging maayos yung pagpapatupad at maging maayos po yung peace and order sa amin pong lalawigan.